Chapter 7. Nanlaki ang mata ko nang marinig ang sinabi ni Leon. Pati mga tao sa paligid ay napanganga sa kanilang narinig. Nagpalipat-lipat ang tingin sa amin ng matandang babaeng nasa harapan namin ngayon. Is that true? Gulat na tanong nito sa akin. Paano ko ba sasagutin iyon pati ako gulat din. Hindi ako makapag-isip ng maayos dahil pakiramdam ko ay nagbubuhol-buhol ang mga salita sa isipan ko. Ano po? Nailagay ko ang aking kamay sa aking batok. That is my mannerism whenever I don't know what to say. Marahan kong tinusok sa tagiliran si Leon. Lumingon naman siya sa akin at ngumiti. At talagang may gana pa siyang ngumiti ngayon habang ako ay hindi alam kung ano nang sasabihin sa taong nasa harapan namin. Gilda, sabay-sabay kaming napalingon sa bagong dating na sina Tita Janina at Tito Arnold. Agad nang ngumiti ang babaeng nagngangalang Gilda kina Tita Janina. Mabilis itong naglakad upang salubungin ang mga magulang ni Leon. Joke ba yun? Pabulong na tanong ko sa kasama ko. Ang alin? Kinurot ko siya sa tagiliran at pinaningkitan ng mata. Yung sinabi mo. Umiling naman siya. Totoo yun. Gusto talaga kita. Nakagat ko ang ibabang labi ko at pilit na ternanggo tango. I see, you're kidding me. Marahan siyang tumawa at kinurot ang pisngi ko. Bakit ba ayaw mong maniwala? Hindi naman kasi kapanipaniwala. Bulong ko sa kanya. Napaayos ako nang tayo nang makita kong papalapit na sa amin sina Tita Janina. Sinubukan kong hilahin ang kamay ko sa pagkakahawak ni Leon pero mariin ang hawak niya sa akin. Hindi rin effective ang pananakot ko sa kanya. Janina, your son is with someone. Do you know this girl? The woman named Gilda seemed close to the Sebastians. Mukhang mayaman din ito, halata sa paraan ng kanyang pananamit. Hindi rin nakatakas sa pandinig ko ang paraan ng pananalita nito. Her tone is kind of insulting. I feel like she's low-key looking down on me. Napatingin ako sa damit ko. Kung sabagay, kumpara naman sa ibang taong naroon, ako lang yata ang may hindi magandang damit na suot. Of course I'll know her Gilda. She's Luis Dizon. She's the one who saved me yesterday. Tumingin sa akin ang babae at pinagmasdang maigi ang mukha ko. Dahan-dahan naman ito nang tumanggo nang maalala ako. Your son Leonel seemed to like her. Tumawa si Tita Janina. I know right. Even Papa Enrico likes her. Hindi makapaniwalang bumaling muli sa akin ang babae. Tumingin ako kay Leon at sinaman siya ng tingin. Hindi pa ba tayo uupo? Nangangawit na yung pa ako. Mahina siyang tumawa. Naglakad na kami at nanghanap ng mapupwestuhan. Pinili ni Leon na sa harapan kami pamwesto. May inihandang bonfire roon. Ang mga puno naman ay napupuno ng iiwanag dahil sa mga nakasabit ng Christmas lights. Maliwanag ang buong lugar at talaga naman. Pinaghandaan. Parami ng parami ang mga taong dumarating pero hindi ko pa rin nakikita si Sir Troy. Nang mapansing bakante pa ang upuan sa kabilang bahagi ko ay paimple kong inilagay roon ang bag ko. Hi, may nakaupo na ba rito? Tanong sa akin ng magandang babae habang ang tingin ay na kay Leon. Ang sarap ko nyetan nitong babaeng ta. Hinintay ko siyang humarap sa akin bago ako sumagot. This seat is already taken. Malungkot naman siyang umalis. Siguro kung sa akin siya diretsyong tumingin habang tinatanong ako, baka sakaling naawa pa ako sa kanya at pinaupo ko pa siya. Kasumukhang ulterior motive niyang masiltayin buong gabi si Leon kaya huwag na lang. Mukhang may plano pa siyang unmiscore sa crush ko. Naitakip ko naman bigla ang palad ko sa bibig ko nang may ma-realize ako. Why? What's wrong? Dahan-dahan akong bumaling kay Leon. Sumalubong sa akin ang kanyang gwapong mukha, ang makakapal na pilik mata, matangos na ilong at mapupulang labi. Umiwas ako agad ng tingin at umiling. Wala, sagot ko. Umayos ako ng pagkakaupo at ibinaling ang aking atensyon sa mga cute na bata na paparating. Those kids are Eunice's cousin. Nakangiting tumango ako. You and Eunice must be really close. Tumango naman siya. Hindi mo ba alam? Kumunat ang no-zero ko sa tanong niya. Ang alin? Eunice and I used to be engaged when we were in college. Masyadong obsessed ang mga magulang namin sa thought na magiging isa ang pamilya namin balang araw. Sobrang close kasi ng family ties namin. Ang kaso, both and Eunice doesn't like each other. Magkaiba kasi talaga kami.
Kaya after graduation namin, nagdesisyon akong magtungo sa Japan para magmaster. When our family realized na wala kaming future together, sila na ang nag-break ng engagement. Ganoon pala talaga kapag mayaman ang isang pamilya ano. Totoo pala talaga yung mga napapanood ko sa TV. Bumaling ako sa kanya at pinagmasdan ang kanyang reaksyon. Hindi ka ba nagsisi na hindi mo siya pinakasalan? Umiling siya. Never. I am truly happy for her. Nasaan na kaya si Eunice? Mag-alas 7 na, wala pa rin siya. Ang sabi ay bababa siya ng exact 7 p.m. Kuya Akio, napangiti ako nang makita ang dalawang bata na tumatakbo papalapit kay Leon. Isang babae at isang lalaki. Magkamukha ang dalawa kaya ang hula ko ay kambal ito. Why are you sitting there? Ayaw mo ba roon sa amin? Even the way the little boy talk is cute. Nakakatuwa. May kasama kasi ako rito, Sean. Sagot naman niya sa bata bago lumingon sa akin. Dahil sa ginawa niya ay tumingin din sa akin ang mga bata. Is she your girlfriend? Tanong ng batang babae. Umiling naman si Leon. Hindi eh. Napanguso ang bata. She's pretty like Ate Eunice. Bakit hindi mo siya girlfriend? Bigla akong natawa nang marinig ang sinabi ng batang lalaki. Pati si Leon ay napangiti. Dapat ba maging girlfriend ko siya? Sabay na tumango ang dalawang bata. Hindi pwede. Napaangat ang tingin ko kay Sir Troy na naglalakad papalapit sa amin. Mabilis kong kinuha ang bag ko na nakalagay sa uupuan niya. Why not? The little girl asked. Because this girl has to ask permission to me first bago siya mag-boyfriend. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Nasisiraan na yata ng isip itong boss ko dahil kung ano-anong pinagsasabi. Why? Are you her father? My mouth formed an "oh" upon hearing what the little girl just said. May point siya, Sir Troy, bakit mo naman kasi ako pagbabawalan? Hindi naman kita tatay. Napangisi si Leon sa tabi ko. Si Sir Troy naman ay napapailing na lang. Nang wala siyang maisagot sa mga bata ay tumanggo-tango na lang siya. Tagal mong dumating, sabi ko sa kanya. Nagligpit pa ako ng kwarto. Ang dami mong iniwang kalat. Paimpol ko siyang hinampas sa braso. Baka marinig ni Leon, nakakahiya. Pero mukhang napalakas yata ang hampas ko sa kanya dahil napa-array siya. Napalingon tuloy sa aming dalawa si Leon. Nang magkatinginan silang dalawa ay pakiramdam ko hindi ako makahinga. I haven't introduced myself to you properly. I'm Troy Daniel Rivas, saad ni Sir Troy saka inilahad niya ang kamay kay Leon. Nanlaki ang mata ko nang makitang hinigpitan ni Sir Troy ang pagkahawak sa kamay ni Leon. Leon just smiled at him. Hindi rin ito nagpatalo, he also tightens the grip on Troy's hand. Ano bang nangyayari sa dalawang to? Why are they acting like they were fond of each other when they're clearly not? Inis na hinampas ko ang pareho nilang kamay dahilan para mapabitaw sila sa pagkakahawak sa isa't isa. Sinaman ko ng tingin si Sir Troy at pinaayos ito ng upo. Okay ka lang ba? Tanong ko kay Leon at kinuha ang kamay niyang namumula. Okay lang, nakangiti niyang sambit sa kanakangising bumaling kay Sir Troy. Tumango na lang ako at marahang minasahe ang kanyang kamay na nasaktan. Nasaktan din ako, Luis, bulong sa akin ni Sir Troy. Paimpol kong sinipa ang kanyang binti. Narinig ko naman ang mahina niya nigreklamo. Lang minuto pa ang lumipas ay lumabas na rin si Eunice at Richard. Binitawan ko na rin ang kamay ni Leon nang tumayo kami bilang pagsalubong sa dalawa. Eunice is wearing a simple dress, si Richard naman ay nakasuot ng damit na katulad ng kina Sir Troy at Leon. Napatingin ulit ako sa damit ko. Napanguso ako nang makitang hindi talaga akma ang suot kong damit. What's wrong? Tanong ni Leon. I feel like I don't belong here, mahinang sagot ko sa kanya. Bakit mo naman nasabi iyan? Ipinakita ko sa kanya ang suot kong damit. Habang ang iba ay nakadress, ako ay naka long sleeves at slacks. Maganda naman at saka kahit ano namang damit ay bagay sa iyo. Nakagat ko ang aking ibabang labi dahil sa sinabi niya. Nakita ko rin siyang ngumiti. Nang mapatingin ako kay Sir Troy ay nakakunot ang noo nitong nakatingin sa akin kaya sinimangutan ko siya. Pagkatapos ng prayer na pinangunahan ng ina ni Eunice ay saka lang kami umupo. Habang nakikinig sa mga sinasabi ng bawat speaker ay doon ko nalaman na tradisyon pala itong pre-wedding event sa tabing dagat.
Hindi ko maiwasang maamaze sa mga kwento ng mga nakatatanda. When formal sharing ended, doon naman nagsimula ang mga palaro na inihanda personally nina Richard at Eunice para sa mga bisita. Tumayo ang dalawa at inabot sa kanila ng staff ang tig-isang microphone. We have enough ladies and gentlemen to participate in our games. Nakakatuwa naman na pumunta laga sila rito. I want to thank all of you for joining us in our pre-wedding event. Panimula ni Eunice. Ang una nating lalaruin ngayong gabi ay ang Come and Get Me. Hindi pa man sinasabi ni Richard ang mechanics ay napapangiti na ang mga matatanda sa isang tabi. They were already eyeing 4 guys and ladies in the venue. May ilan ngang nakatingin talaga sa akin ng diretsyo. Ang iba ay tinuturo pa ako. Umusad ako palapit kay Sir Troy. Sir, kasali ba tayo rito? Pabulong na tanong ko sa kanya. Confident naman siyang tumango. Pilit na ngumiti ako sa kanya. Sabagay, baka makahanap din siya ng magiging jowa rito. Pipili kami ng 5 babae at 5 lalaki na sasali sa ating unang palaro. Nakangiting sambit ni Eunice. Tumahimik sandali at nagbulungan ang magkasintahan. Marahil ay pinag-uusapan nila kung sino ang sasali. Hindi naman sa assuming na mapipili ako pero sana huwag naman. Okay na ako na maging part na lang ng audience. This will really be fun. Kung sino man ang mapipili namin ay hindi pwedeng termanggi. Umayos ako ng upo at yumuko. Ayoko talagang sumali. Hindi naman siguro ako pipiliin ni Richard at Eunice ano. Our first pick sa babae ay walang iba kundi si Luis Dizon. Napaangat ako ng tingin sa dalawa nang marinig kong tinawag nila ang pangalan ko. Nakita ko ang pagpipigil ni Richard ng tawa sa kinatatayuan niya. Miss Raquel Luis Dizon, tayo na po kayo. Napalunok naman ako at nanginginig ang aking binti habang marahang tumatayo. Hindi ako sanay sa ganitong exposure ano ba. Naapatingin ako sa mga taong naroon. Sa bandang likuran namin ay may mga lalaking ngumingiti sa akin. Miss Dizon, may request daw po ang ating bride-to-be na si Eunice. Kung pwede raw po ay alisin niyo sa pagkakatali ang inyong buhok. Kunot noong napatingin ako kay Richard. Nag-ipit ako ng buhok dahil maangin sa labas at mahirap I manage dahil nga mahaba. Wala naman akong choice kundi alisin ang hair tie ko. Nang bumagsak ang buhok ko ay ngumiti agad sa akin si Richard. Your friend is really pretty with her hair down, Richard. Nakangiting komento ni Eunice. Sumang-ayon naman si Richard. Pilit akong nguniti sa kanila. Humanda talaga iyang Richard na iyan mamaya. Makakatikim talaga ng sipa yan mula sa akin. Nang mapatingin ako kina Leon at Troy ay saka ko lang napansin na nakatitig sila sa akin. Mabuti na lang at nagsimula ng magtawag ng iba pang girl participant si Richard. Dahil doon ay nabaling ang atensyon nila sa iba. Nakahinga naman ako ng maluwag. Pinatayo kami ni Eunice sa harapan ng mga audience. Lahat ng mga babae roon ay nakalugay ang buhok kagaya ko. Anong shampoo mo? Tanong ng babaeng katabi ko. Bakit mo natanong? The girl smiled. Ang ganda kasi ng buhok mo. Marahan naman akong natawa. Magaling lang talaga mag-alaga ng buhok ang mama ko. Nakakahiya naman pag sinabi ko pa. Pero ano, Dove yung gamit ko. Nakangiting tumango sa akin ang babae. My name is Chloe. Pakilala nito sa akin. Pinsan ko si Kuya Leonel. Yung lalaking kasama mo. Pinagmasdan kong maigi ang mukha ng babaeng nagsasalita sa harap ko. Nasa lahi yata nila ang pagiging maganda. Now it's time for the guys. Unang tinawag ang 3 lalaki na hindi pamilyar sa akin at ang 2 nahuli ay sina Sir Troy at si Leon. The other guy sitting beside you is cute. Mukhang magkakilala kayo. Tumango naman ako agad. Troy ang pangalan niya. The girl smiled. Maging ako ay napangiti na rin. Mukhang may crush itong si Chloe sa boss ko. For our mechanics, may inihanda kaming 5 baso na may lamang alak na siyang inumin ng mga lalaking participant. Ang mga babae naman ay uupo sa mga upuan na inihanda ng mga staff sa part na iyon. Sinundan namin ng tingin ang tinuro ni Richard na mga upuan. Hindi naman ito malayo pero masyadong malapit sa parteng may tubig. Magkamali lang ako roon ng upo, paniguradong tatamba ako sa tubig. Ang mga lalaki ang baalang mamili kung sino sa mga babae ang babuhatid nila pabalik dito sa base. Yung pagbubuhat ay bridal style. Kumunot ang noo ko.
Wait, do you mean kailangang uminom ng mga lalaki bago kami puntahan sa kabilang side? Exactly, sagot ni Richard. Hindi ba risky iyon? Baka may ma-accident, dagdag ko pa. Don't worry, kung totamba man kayo ay sa buhangin naman kaya walang mababalian ng buto sa inyo. Humugot ako ng malalim na hininga bago muling ibinaling ang aking paningin sa mga upuan. Hindi ko rin maiwasang isipin kung sino ang susando sa akin sa kabilang side dahil wala naman kaming fixed partner. Hindi ko tuloy maiwasang kabahan. For additional thrill in this game, pagkatapos na inumin ng mga lalaki ang alak sa baso ay ikot sila ng 5 beses bago tuluyang maglakad patungo sa babaeng gusto nilang sunduin sa kabilang bahagi. Ladies, you may go now. Mabilis akong naglakad patungo sa kabilang side, pag-upo ko ay yumuko ako para tupiin ang ibabang bahagi ng aking suot na slacks. Ang hassle pala kapag nakadress. Kung alam ko lang na may ganito, nagpants na lang ako. Reklamo ni Chloe sa kabila. Sumang-ayon naman ang iba pa sa kanya. Alright, ready, set, go. Pagkasigaw ni Richard ay mabilis na uminom ang mga lalaki. Nagpalipat-lipat ang tingin ko kay Sir Troy at Sir Richard. May mga umalale na staff sa kanila para sa pag-ikot ng 5 beses. Ramdam ko ang kanilang hilo kahit hindi naman ako ang umikot. Nang makita kong naglalakad na sila papalapit sa lugar namin ay ipinikit ko na ang aking mga mata, inihahanda ang aking sarili sa posibilidad na pagtilapon sa mababaw na tubig dagat. OMG! 2 guys are coming for you, Ate Luis, gulat na sambit ni Chloe. Iminulat ko naman ang aking mga mata at nakitang nag-uunahan sa paglapit sa akin sina Sir Troy at Leon. Parang gusto ko na biglang mag-back out sa larong ito. Tumayo ako at nag-aalalang napatingin kay Sir Troy na gumgiwang sa paglalakad. Pero nag-aalala rin ako kay Leon. Ipinikit ko ang aking mga mata. Bahala na. Nang maramdaman kong may humawak sa kamay ko at doon lang ako nagmulat. Masuyong tingin ni Leon ang sumalubong sa akin habang si Sir Troy naman ay napunta kay Chloe. Pumikit si Leon ng mariin at napahawak sa kanyang sentido. Hindi ko alam na matapang pala yung alak na ipinainom ni Richard. Marahan kong hinawakan ang kanyang pisngi at tinapik ito. Kaya mo ba? Kapag hindi mo kaya, pwede naman tayong mag-pass. Ngumiti siya sa akin at umiling. Sigurado ka ha? Muli kong tanong. Tumanggaw naman siya. Marahan niyang kinuha ang 2 kamay ko at dinala iyon sa kanyang leeg. Humugot ako ng malalim na hininga saka hinigpitan ang pagkakahoak doon. Mukhang baliwala naman sa kanya ang pagbuhat sa akin. Narinig ko ang sigawan ng mga audience sa amin. Kami pa lang kasi ang umuusad. Go straight, Leon? Bulong ko sa kanya. Tumitigil siya sa paglalakad para bumalans ng maayos. Nakarinig ulit ako ng hiyawan. Nang lumingon ako sa likuran namin ay nakita ko si Sir Troy na buhat si Chloe. Humahabol sila sa amin. Konti na lang, Leon. Ilang hakbang na lang ay makakarating na kami sa baseline. Ang kaso ay bigla siyang nawalan ng balanse. Napapikit ako agad dahil alam kong totamba kami sa buhanginan pero hindi inexpect ang sumunod na nangyari. Mabilis na nalalayan ni Leon ang likuran ko gamit ang kanyang kaliwang braso. Tatayo na sana ako nang biglang dumulas ang kanyang kamay sa likod ko at tuluyan kaming tumamba. But then the least thing I expected happened. Pagbagsak namin ay agad kong naramdaman ko ang paglapat ng labi ni Leon sa labi ko. Gulat na napabangon si Leon habang ako naman ay napaupo at mabilis na naitakip ang palad sa aking bibig. Alam kong hindi ito ang unang beses na naglapat ang aming labi. Pero yung kabang naramdaman ko, parang sasabog ang dibdib ko. Hindi pa rin natigil ang hiyawa ng mga audience na nakakita ng nangyari. Nang bumaling ako sa gawin ni Richard at Eunice ay tuwang-tuwa pa ito at pumapalakpak. Nang tumingin naman ako kina Tita Janina ay nakangiti ito habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa amin ni Leon. Kinakabahang tumingin ako kay Leon. Bakas din ang kaba sa kanyang mukha. Marahil ay nabigla rin siya sa nangyari. Sino nga ba naman kasing mag-aakala na ang pang-alawang halik namin ay sa harap ng maraming tao? Pilit siyang ngumiti sa mga tao at marahang lumuhad sa harap ko at inilahad ang kanyang kamay sa akin. Naghiwayan palalo ang mga lalaki pati na rin ang ilang mga nakatatanda. Hindi pa po tapos ang laro natin. Pwede pa pong humabol. Ito pong 2 participant na nauna ay out na po, sambit ni Richard. Nahihiyang tumingin ako sa kanya.
Baka po nagtataka kayo kung bakit, gusto ko lang pong sabihin na wala po sa instruction natin. Nahahalikan nyo ang partner nyo. Sabay naman kaming napayuko ni Leon. Kung pwede ko lang kunin ang mantle ng lamesang naroon at itakip sa mukha ko ay ginawa ko na. Kakaibang tingin ang ibinigay sa amin ng mga naroon, kabilang na ng magkasintahang ikakasal bukas. Iwas na iwas din akong tumingin kay Tita Janina. Kinakabahan ako sa posibleng sabihin niya. Pass na. Napalingon kaming lahat sa taong nagsalita. Marahang ibinaba ni Sir Troy si Chloe at may ibinulong dito. Marahan namang tumanggo si Chloe, "Oh, Troy. Saan ka pupunta?" Gulat na tanong ni Richard nang makitang naglalakad palayo si Sir Troy. Kumunat ang noo ko nang makitang hindi siya bumalik sa pwesto namin. Nagmadali kong inayos ang hitsura ko. Akmang hahatbulan ko ito nang hawakan ako ni Leon sa braso. "Saan ka pupunta?" Nakakunot ang noong tanong nito. Bumaling ako kay Richard at Eunice at sumenya sa kanilang aalis na ako. I mouthed them sorry. Nag-aalalang tumanggo naman ang dalawa. Bumaling ako kay Leon at hinawakan ang kanyang kamay. "Alis muna ako. Kailangan kong puntahan yung boss ko." Muli niya akong pinigilan nang humakbang ako. Napatingin naman ako ulit sa kanya. "He's old enough. Kaya niya na ang sarili niya," giit ni Leon. Ngumiti ako sa kanya. Babalik ako, saan ko sa kabinawi ang braso ko mula sa pagkakahawak niya. I excused myself formally to other visitors and said that I have to follow my boss/best friend. Hindi ko na hinintay ang reaksyon nila. Hinubad ko ang suot kong flats at binitbit iyon habang tumatakbo patungo sa dalampasigan kung saan nagtungo si Sir Troy. Sa sobrang bilis niyang maglakad, hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. "Sir Troy," sigaw ko sa pangalan niya. Tinatang ay ng mabining hangin ang mahabang buhok ko. Hindi ko na rin alam kung saan napunta yung hair tie ko. Hindi naman iyon importante sa akin ngayon. Ang mahalaga ay makita ko siya. Bakit ba naman kasi bigla siyang umaalis ng walang paalam? Ang dahil pa, pwede namang tapusin muna yung unang game. Kung kailan nasa kalagitnaan na ay nagpaspa. Pwede raw ba iyon? Pasalamat siya at walang consequence yung ginawa niya. "Sir Troy." Muling pagtawag ko. Mabuti na lang talaga at maliw-anag ang lugar dahil sa mga poste ng ilaw na nakatayo malapit sa dalampasigan. Nang bumaling ako sa hindi kalayuan ay nakita ko agad siya. Nakaupo siya sa buhang inana habang nakatanaw sa karagatan. Napabuntong hininga ako at marahang naglakad patungo sa kanya. Kung mag-audition ka para sa isang music video na sa beach ang setting, paniguradong pasok ka na. Ang galing mong umarte. Bagay sa'yo yang posisyong iyan. Huwag kang gagalaw . Mabilis kong kinuha ang phone sa bag ko at agad na nitap ang camera app. Kinuhanan ko siya ng larawan sa ganoong posisyon. "Luis, isa." Napangiti ako nang marinig ang kanyang boses. Halatang naiirita sa ginawa ko. Mabilis ako nang umupo sa tabi niya. 2, 3, do. Marunong kaya ako magbilang, nakangiting sambit ko habang pinagmamasdan ang litrato niya sa phone ko. Idinagdag ko iyon sa album niya sa gallery ko. Yes, may album siya sa gallery ko. Lahat mga pangit at candid shots niya ay naroon. Tinatago ko just in case na kailanganin ko ay hindi na ako mahihirapang maghanap ng pang-blackmail sa kanya. "Hindi ka na nakakatuwa," inis na sambit niya saka umusad palayo sa akin. Ngumiti naman ako at umusad palapit sa kanya. "Bakit sa tingin mo natutuwa rin ako sa'yo? Hinabol pa kaya kita hanggang dito?" Humarap siya sa akin at sinimangutan ako. "Sinabi ko bang habulin mo ako?" Humugot ako ng malalim na hininga at marahang inihiga ang ulo ko sa kanyang balikat. Akala ko ay itutulak niya ako papalayo sa kanya, pero mali ako. Hinayaan niya lang ako roon. "Alam mo namang ikaw ang palagi kong uunahin, hindi ba?" Lang minutong katahimikan ng bumalot sa pagitan namin. Pahinga lang naming dalawa ang aking naririnig. "Hindi ko naman sinabing unahin mo ako. Kaya ko naman ang sarili ko," aniya. Dama ko ang lungkot sa boses niya. Napatingin ako sa kaniyang kamay at hinawakan iyon. Ibinanggan ko na rin ang ulo ko mula sa pagkakahiga at humarap sa kanya. "Hindi mo naman kailangang sabihin. Ang saka isa pa, ginusto ko rin namang unahin ka palagi. Mahalaga ka sa akin, kagaya ng pagpapahalaga ko sa pamilya ko." He pursed his lips, halatang pinipigilan ang sarili niyang ngumiti. Napangiti na rin ako.
Bumitaw ako sa pagkakahawak sa kamay niya para hampasin siya sa braso. Aray, so bakit ka biglang umalis? Tanong ko sa kanya. Umiwas naman siya ng tingin, layong tipong parang masama talaga ang loob niya sa akin. Naalala ko tuloy yung panahong nag-away kami sa isang pirasong imported na candy na nakita namin sa ilalim ng lamesa nila sa kusina. Ang laki ng tampo niya sa akin nung isinubo ko agad ang candy. Ang sabi niya dapat daw ay hinati namin iyon dahil kami naman dalawa ang nakakita. Huwag kang maarte, sabihin mo sa akin kung anong problema mo para makabalik na tayo roon. Tama ba yung makita kitang may kahalikan? Napamaang ako ng tingin sa kanya. Dahil doon kaya siya umalis. Dahil lang doon. Gulat na tanong ko sa kanya. Hindi mapakaniwalang tingin ang ibinigay niya sa akin. Dahil lang doon. Panggagaya niya sa tanong ko. Luis, hindi magandang tingnan yung nangyari. Anong hindi maganda roon? As if naman sinadya namin ni Leon yung nangyari. Natamba kami sa buhanginan kaya ganoon. At saka mukhang maganda nga kasi kinilig yung mga tao sa paligid. Hindi ko tuloy maiwasang isipin yung moment. Tigilan mo yang pagngiti-ngiti mo riyan. Ang creepy tingnan, inis na sambit niya sa akin. Mas lalo pa akong napangiti. Tumitig siya sa akin na para bang pinag-aaralan ang reaksyon ng mukha ko. Gusto mo siya? Napatingin ako sa kanya nang marinig ang sinabi niya. It wasn't a question but a statement. Ngumiti ako sa kanya at marahang tumango. Leon is a good man. Sumimangot siya at muling bumaling sa dagat. Paano mo nalaman? 2 araw pa lang kayong magkakilala. I nodded. May point siya roon. But I already met his family. Sabi ko. That doesn't mean they like you already unless they told you so. Ngumiti ako at pumulot ng maliit na bato at ibinato sa dalampasigan. They told me, they like me for their son. Nakaawang ang kanyang bibig na bumaling sa akin. You must be lying. Umiling ako at diretsyong turn engine sa kanyang mga mata. Alam ko namang ayaw niya lang na magkamali ako. I've never had the chance na magkaroon ng boyfriend noon dahil palagi kong pinakikinggan ang mga payo niya. He always said that he knows what's the best for me at pinaniwalaan ko siya. I haven't had the chance to cry because of love. Hindi ko naranasang magmahal, iyong totoong pagmamahal, habang siya ay nagkaroon ng girlfriend, si Leah. Troy Daniel, gusto ko ring maranasang magmahal, umiyak, masaktan, sumaya, kiligin. Alam kong iniisip mo yung kapakanan ko bilang kaibigan mo at nirerespeto ko yun. Kaya nga hanggang ngayon wala pa rin akong boyfriend dahil doon. Kasi alam ko na may masasabi at masasabi ka sa nga lalaking may gusto at magkakagusto sa akin. Okay lang ba kung sa ngayon ay ako naman yung magdesisyon kung ano ang sa tingin ko ang tama para sa akin? Nanatili siyang nakatingin sa akin. Gusto ko si Leon. Kahit na alam kong 2 araw pa lang kaming magkakilala. Gusto ko na siya. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Yung halik natin sa, marahan akong tumawa at umiling dahilan para matigil siya sa kanyang sinasabi. Wala lang naman yun hindi ba? Kahit naman noong mga bata tayo ay nahahalikan muna ako sa labi noon. Alam kong walang ibig sabihin at mali siya iyon, hindi ba? Bumantong hininga siya at tumango. Paano kung masaktan ka? Tanong niya. Di masaktan. Hindi mo naman ako iiwan kapag ako naman yung umiyak sa'yo hindi ba? He gave me a small smile and nodded. Hindi ako aalis. I gave him a wide smile. Dapat lang. Hindi nga kita iniwan nung ikaw yung nagdadrama noon. Humugot siya ng malalim na hininga at saka tumayo. He offered his hand to me. At nang akmang hahawakan ko na iyon ay bigla niyang inalis kaya muli akong natamba sa buhanginan. Masama ang tingin na ibinigay ko sa kanya. Tumawa naman siya at inilahad muli ang kanyang kamay sa akin. Inis na tinampal ko yun saka tumayo ng mag-isa. Kahit kailan napakasama ng ugali. Habang naglalakad kami pabalik ng venue ay tinutulak-tulak niya ako na parang bata. Abala na sa paglalaro ang mga teenager na naroon nang makabalik kami sa venue. Sa likod na kami dumaan para hindi na kami makita ng ibang guest. Leon is busy watching when I tapped his shoulder. Ngumiti ako agad sa kanya nang lingunin niya ako. I even waved my hand to him. Gulat siyang tumayo at mabilis na humawak sa kamay ko. Akala ko hindi ka na babalik. Umiling ako. Pwede ba yun? Sinabi kong babalik ako hindi ba?
Mabilis niyang ipinulupot ang kanyang braso sa katawan ko para yakapin ako. Pero napabitaw naman agad siya nang hampasin ni Sir Troy ang kanyang braso. 2 days pa lang ha, bakit may yakap agad? Hindi ko maiwasang matawa sa sinabi nito. Para naman siyang tatay ko kung pangaralan kami ni Leon. He even put the 2 of his fingers near his eyes at itinuro iyon kay Leon. I'm watching you. Napangisi si Leon kay Sir Troy at sa kamarahang tumango. Hinaila naman agad ni Richard si Sir Troy papalayo sa aming dalawa ni Leon. Anong nangyari sa siku mo? Tanong niya. Napatingin ako roon at saka lang napansin ang buhangin na damaykit sa siku ko. Inililis ko kasi ang long sleeves ko kanina bago hinabol si Sir Troy. Hindi ko na naibalik sa pagkakaayos. Bumagsak kasi ako sa buhanginan kanina, paliwanag ko naman. Kumunot ang noo ni Leon sa sinabi ko. Alam kong ang susunod na itatanong ng niya ay bakit ako natamba kaya naman bumaling na agad ako sa mga naglalaro roon. Sa likuran na lang kami pamwesto para hindi na ulit kami mapili. Habang nanonood kami ay naramdaman ko ang marahang pagsuklay ng mga daliri ni Leon sa buhok ko. Napangiti naman ako sa kanya. Does what I am doing bother you? Umiling ako agad. Pakiramdam ko ay punong-puno ang puso ko dahil kay Leon. I haven't felt this even before. Walang ibang taong nagparamdam sa akin ng ganito. Kinuha ko ang kanyang kamay at pinagsiklop ko ang aming mga daliri. We stayed there until the games are all finished. Namigay rin ng mga pre-wedding items sina Eunice. Ang nap-ante sa amin ay parehong maliit na figure ng bangka. Naalala ko noong unang beses kaming nagkita. Siya ang nag-asikaso ng bangka na gagamitin ko noong sa kayaking. Boat is memorable to us, right? Napatitig ako sa kanya nang sabihin niya iyon, Leon din ang iniisip ko. Marahan siyang yumuko para mahalikan ako sa pisngi. Bilang pagtatapos ng pre-wedding event ni Eunice at Richard ay pumunta ang mga lalaking staff sa dalampasigan at sumakay sa bangka, lang sandali pa ay lahat kami ay tumingin na sa kalangitan. Fireworks. I can't help but to admire the scenery. Leon held my hand once again at sabay naming pinanood ang fireworks sa kalawakan. Isang malakas na katok sa pintuan ng kwartong tinutuluyan namin ni Sir Troy ang nagpagising sa akin. Napipikit ang mga matang bumangon ako at napatingin sa digital clock na nasa lamesa katabi ng kamang hinihiga ni Sir Troy. 4:00 pa lang ng madaling araw. Sino namang siraulong mangangatok sa amin ng ganitong oras? Nasisiraan na yata iyon ng bait eh. Lumapit ako sa kama at niyugyug ang balikat ni Sir Troy. Sir, pagbuksan mo yun, inaantok pa ako. Mukhang tulog na tulog pa ito kaya hindi naririnig ang sinasabi ko. Niyugyug ko siyang muli pero wala pa rin. Nang subukan ko siyang hilahin ay saka lang siya gumalaw. Ang akala ko ay babangon na siya. Nagulat ako nang biglang niya akong yakapin kaya napahiga ako sa kamay. Anak naman ng tokwa, kung kailan naman talaga ginigising sa kapa ako kinulong sa yakap niya. Kung pwede lang kagatin ang braso nito ginawa ko na. Sinubukan kong umalis sa pagkakayakap niya, ang kaso lalo niya lang itong hinihigpitan. Daniel. Troy Daniel. Aba naman, hindi na ako makahinga, reklamo ko. Akala niya yata ay unan ako kaya wagas kong makayakap. Nagpatuloy pa rin sa pagkatok ang nasa labas ng kwarto namin. Kinakabahan na talaga ako ha. Hindi kaya nagpapanggap lang ito na may kailangan pero ang totoo ay magnanakaw ito. Isang malakas na hampas ang nagpabangon kay Sir Troy sa pagkakahiga. Aray, nang makita niyang nasa kama rin ako ay napatayo siya sa kama. Parang direng-diri sa akin kung makatingin. Anong ginagawa mo riyan? Ikaw, akala ko ba si Leon ang gusto mo? Bakit ka tumatabi sa akin? Pinanangkitan ko siya ng mata. Ikaw kaya ang yamakap sa akin. Ginigising lang naman kita dahil may kumakatok sa pinto. Kumunot ang noo niya. Kumakatok lang, hindi mo pa pinagbuksan. Kailangan pa ba akong gisingin? Tanga ka ba? Hindi mo ba naisip na posibleng magnanakaw yung kumakatok? 4:00 pa lang sabi ko sa kanya sabay turo sa digital clock. Kumunot naman ang noo niya at sandaling napaisip. Baka importante iyan. Muling kumatok ng sunod-sunod ang nasa labas. Louis, Troy. Napabangon ako agad sa kama nang marinig ang pamilyar na boses ni Richard. Nagunahan pa kami ni Sir Troy na magbukas ng pinto. Dahil mas competitive ako sa car niya ay mabilis ko siyang tinulak kaya na out of balance siya.
Binuksan ko agad ang pinto at sumalubong sa akin ang problemadong mukha ni Richard. O bakit naman ganyan ang mukha ng groom natin? Napipilitang ngumiti sa akin si Richard. Pagsulpot naman ni Sir Troy sa likuran ko ay mabilis niyang hinayla ang ilalim ng buhok ko dahilan para suman ko siya ng tingin. Marahang tumawa si Richard. Anong problema per? Ang aga pa ah. Napakamot naman ito sa kanyang batok. Nakareceive kasi kami ni Eunice na hindi makakarating ang isang bridesmaid sa kasal namin dahil hindi siya umabot sa flight niya kaninang madaling araw. Tapos yung isang groomsman naman ay hindi makakapunta dahil sa isang pribadong rason. Richard gave us the look that made Troy and I shook our heads. Please, kayo na lang ang naiisip kong pwede pumalit sa pwesto nila. Pinanangkitan ko siya ng mata. Naloloka ka na ba? Alam mo namang hindi kami nakapag-practice at nakasama man lang ng isang beses sa practice ng entourage ng kasal nyo. Baka magkalat lang kami nitong boss ko sa kasal nyo. Imbes na maging intimate ay maging comedy ang kalabasan ng kasal nyo. Gusto mo ba yun? Nagkibit-balikat siya. Kaysa naman hindi matuloy ang kasal. Malungkot niyang sambit. Ang ha, isang pares lang naman yung wala Richard. Sabi ko pa. Tumanggaw naman sa gilid ko si Sir Troy bilang pagsang-ayon. Hindi ko naman kayo ipagpa-pairs. Luis, ayaw mo bang makapartner si Leonel? Bigla akong napamulagat nang marinig ang sinabi ni Richard. Leonel, as in Leon Sebastian. Si Leon ko. Kapartner ko. Sumimangot naman si Sir Troy at binatukan ako ng magaan dahil sa sinabi ko. Sebastian ang apelyido niya, hindi ko. I rolled my eyeballs at him sa kanakangiting bumaling kay Richard. Go ako riyan. Lumiwanag ang mukha nito nang marinig ang sinabi ko. Talaga Luis. Excited na tumanggaw ako. Hindi bale na ang magkamali ang mahalaga kasama ko si Leon. Paano naman ako? Tanong ni Sir Troy habang ang kanyang kaliwang palad ay nasa dibdib niya. Troy, si Chloe ang makakapartner mo, layong pinsan ni Leonel. Walang ganang tumanggaw na lamang si Sir Troy saka muling pumasok sa loob ng kwarto nang hindi nagpapalam kay Richard. Pagpasensyahan mo na, masungit kapag umaga. Tumawa si Richard sa kanakangiting nagpaalam na babalik na raw sa kanyang kwarto. Nalaman ko rin na umuwi pala sa bahay nila si Eunice at nalaman lang niya ang balita nang i-text siya nito. Nang mawala sa paningin ko si Richard ay mabilis kong isinara ang pinto ng kwarto at masayang tumakbo patungo sa kama. Pagtingin ko kay Sir Troy ay nakapikit na ito muli. Lumundag ako sa kama kaya muli na naman siya nagising. Anong ginagawa mo? Inis na tanong niya sa akin. Nginisihan ko siya at mabilis na humiga sa kanyang tabi. Ipinatong ko pa ang aking binti sa ibabaw ng kanyang binti. In short, niyakap ko siya ng mahigpit. Aray Luis, hindi ako makahinga. Sinubukan niyang kumawala sa yakap ko pero lalo ko pang hinigpitan hanggang sa magmakaawa siyang bitawan ko siya. Really? Ikaw na ang kapartner ko. Bakas ang kasiyahan sa mukha ni Leon nang itanong niya iyon sa akin. Pagbaba ko kasi sa restaurant ng hotel ay nakita kong naroon na siya. Alas 6 ako bamangon sa higaan dahil hindi ko rin maatim na makatabi matulog sa kama iyong si Sir Troy. Baka mauna rin siyang magising at sip-in ako hanggang sa mahulog sa sahig. Iniisip ko palang na gagawin niya iyon sa akin, hindi ko na agad matanggap. Pagbangon ko ay naligo ako agad at nagbihis. Nag-iwan na lang ako ng note sa kanya na bumaba ako rito sa restaurant para kumain. Gutom na rin kasi talaga ako. Sakto namang nakita kong kapapasok lang ni Leon sa loob nito. Tinawag ko agad siya at kumaway pa para makita niya ako. Paglapit niya sa akin ay agad niya akong niyakap at hinalikan sa noo. Lahat ng staff sa restaurant ay napahinto sa kani-kanilang ginagawa dahil sa ginawa ni Leon. Imbes na mahiya ay ngumiti lang ako sa kanya. Siya na ang umorder ng kakainin namin. Mahigpit na bilin ko naman sa kanyang ako ang magbabayad ng kakainin ko. Noong una ay ayaw pa niyang pumayag pero napilit ko siya. Sinabi ko lang na hindi ako sanay na may nagbabayad ng kinakain ko. Kaso hindi ko alam yung proseso. Originally ay wala naman sa plano namin ni Sir Troy na sumali sa ganoon. Ang kaso dahil kinailangan ni Richard ng replacement kaya kami ang nilapitan niya. Tumanggaw naman si Leon at nagpatuloy sa pagkain. Siya nga pala, iyong pinsan mong si Chloe ang kapartner ng boss ko. Napatitig naman sa akin si Leon sa akin nang sabihin ko iyon.
Close talaga kayo ng boss mo ano? Tumawa ako. Pagdating sa kalokohan, close kami pero kapag tungkol naman sa trabaho, doon kami nag-aaway. Mautak kasi iyan. Porke magkaibigan na kami magmula noon pa, lahat ay inuutos niya sa akin. Saad ko sa kasamubo ng pagkain, lang taon na kayong magkaibigan. Team not sure. Basta simula noong grade 5 ako, doon kami naging magkaibigan. Nagtrabaho kasi as family driver nila ang papa ko noon. Leon is truly a good listener. Sa tuwing magkukwento ako ay nakikinig lang siya. Siya nga pala, tungkol sa nangyari kagabi, nagalit ba si Tita Janina? Nakangiting umiling siya. Kumuha siya ng tisyo at inilapit sa labi ko ang tisyo na hawak niya at marahang pinunasan ang gilid ng labi ko. Ah, sorry. Nakaka-turn off ba? Medyo makalat talaga ako kumain, pasensya na. He chuckled. What made you think na nakaka-turn off yun? Nagkibit balikat ako. Hindi ba kapag mayaman ay talagang may proper table etiquette? Tumango naman siya. Inayos niya ang pinggan at sumenya sa staff na pwede na itong kunin. Mom always told us to eat properly. Pero hindi niya naman sinabing bawal kumain ng magana. I'm really fond of the way you eat. Pakiramdam ko hindi ka mahirap pakainin. Tumawa ako sa kanya. I'm not a good cook, kaya hanga ako sa mga taong marunong ng sa gawaing bahay. Puro trabaho kasi ako. Pagdating ko sa bahay, kapatid ko na lang ang aasikasuhin ko. I mean yung assignments niya. Si mama na kasi ang in charge sa paglilinis ng bahay at paglalaba ng damit namin magkapatid. Tumayo na kami at lumabas ng restaurant. Dahil maaga pa naman ay niyaya niya akong maglakad-lakad sa may dalampasigan. Hindi visible ang araw sa kalangitan ngayon dahil sa mga ulap na humaharang rito. May kapatid ka pala. Tumango ako. Yup. His name is Chase. Sa aming dalawa, siya yung matalino. He's an incoming first-year student in Ateneo. The amazement in his eyes is too visible to see. One of cousins is also studying in Ateneo. Ano palang course ng kapatid mo? Legal management. Paano mo nasabing mas matalino sa'yo ang kapatid mo? Kinuha ko ang cellphone ko sa bulsa ko at nag-scroll sa camera roll. Nang makita ko ang picture ni Chase na may suot na maraming medal ay ipinakita ko agad ito kay Leon. Your brother is handsome. May girlfriend na ba yan? Napangiti ako at umiling. Wala pa sa plano niya. He's really eager to finish college without having involved in a relationship. Hanga nga ako roon sa kapatid ko kasi kahit maraming nagkakagusto sa kanya, nagagawa niyang umiwas dahil focused siya sa pag-aaral. Ikaw ba ng breadwinner ng family mo? Tinitigan ko si Leon sa mga mata bago ako tumango.